Sigaw ng karamihan. Revolusyon perpetua habang buhay na pagkakakulong, tapos ibalik nila yung pera ng bayan. Firing squad yan, death penalty. Inabuso nila ang kapangyarihan ng gobyerno eh. Tugon ng ilan. Putulan ng pin! Tama na, labanan ang korupsyon. Ibigay ang tamang serbisyo. Tao muna bago kayo. Lubos na serbisyo para sa Pilipino. Sa bagong Pilipinas, sabay-sabay natin gagawin ito. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ding dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay
inyo kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Garantisadong solusyon at aksyon. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga, good morning. Uy, mauran kami yan ang mga oras sa didiha syudad hito na Borongan. Maghihinakot kita nga all safe, okay kitang tanan na yan ang mga oras. Good morning Eastern Visayas, atipen pumida ito na iyo kahampang para naton Thursday edition. Hataramdan na good morning Evie. Gintirigub nga puwersahan na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, habugos nga sinirangan na Visayas. Siyempre kaupod naton ka PCO Philippine Information Agency, Sir Bong Pidelino na PIA Southern Leyte. Maupay nga agang adakan na Serian na Arinto na PIA, ito na ito na Regional Head. Good morning, dahito na ito na mga ka-livestream, yan ang mga oras, maupay nga aga. Keep safe ha, ito na ito na mga motorista, mauran kami yan na didiha Borongan City. Kapag natin na Master Control, Engineer Alcuin Baldonido, pinagito na supervision ni Chief Tech Joey Policarpio, sugad man natin Ruth Rivera Abunda para hiton na pagpatuman hanaton kada adlaw nga taramdan na good morning Eastern Visayas. Sana settle down na no, ada na hakadatagsa nga mga opisina na ato na mga magtatrabaho ha gobyerno. Para naman hiton sa kadlaw nga arangkada mga trabahoon maupay nga aga. Para hanato na mga nagtatrabaho hagawas, ato na na-acknowledge ito na ato na mga ka-livestream. Merly Hikomo, good morning. Uy, Kuya Seldin, good morning. Anadalahira tagsa nga panimalay, maupay nga morning. Sige, pasadahan tanano, maupay nga agang, ada naman ha RP Sogod. Good morning, Kuya Aljun Malot, nga tanan nga mga kopdana naton didano, ha RP Sogod, good morning. Sir Dindo Alarasan staff, sugadman RP Calbayog, Charmaine Perito Balvez, maupay nga aga, good morning. ASM Jean Navilonan staff, good morning. Para masaydan kita, ano ba ito na mga pinakauna nga hulagway, labi na ito na panahon, pariho ba din ato na syudadhan Borongan, nga mauran-uran kami yan nga mga oras, pasadahan naton nga to kita, biyahe kita para Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, nga to kita ha Southern Leyte. Maupay nga aga, maadyong buntag, Kuya Aljo na Malot, nga tanan nga mga kaupdana naton dida, good morning, Eastern Visayas. Eastern Visaya. Yes, Ate Pen, good morning. Maupay nga aga no sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga, of course, sa ato nga mga suking tigpaminaw. Likewise, line pa nato nga sister station ang DYOG Radyo Pilipinas, Radyo
Radyo Publiko Kalbayog din para sa karon nga adlaw ato nga makauban ati Charmaine Perito Balvez, and of course walay pabor-pabor no sa ato nga kaubanan gikan sa Philippine Information Agency Southern Leyte kang Sir Bong Pedalino. Mayong buntag kanimo Sir Bong, and ingon man sa ato nga mga higala diha sa Dakbayan sa Maasin. Sa tanan nga maabot ni nga Sibya, maparadyo man, mapa Facebook and YouTube Live sa Macau sa pa mayong buntag kaninyong tanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa tong station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot, and kauban nato karon sa Master Control Kuya Rito Cabales. Unahon nato ati Pen, ati Charmaine, Sir Bong, ang update sa panahon dinhi kasamtangan no sa lungsod sa Sogod. Naglamugdong ang ato nga kawanangan, wala gyud sa hingpit nagpakita no sa iyang kahayag si Haring Adlaw gumikan kay natabunan nining baga nga panganod sa kawanangan. In fact, gagbi pa lamang ati Pen, ati Charmaine, Sir Bong no, gibisbisa na gyud kita sa uwan no, and in fact gahapon pa sa kining buntag doon na po'y sa pagkahapon depende no, kumbaga alain-lain ang sitwasyon sa makalungsuran dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Sanglit ato nga panawagan no sa ato nga mga higala no nga dili gihapon magkumpiyansa, gikinahanglan nga magdala sa kanunay sa inyo nga mga pamalakasan nga proteksyon aron ato nga masiguro no nga aduna kitay andam nga panangga kung ugaling kalit nga mobundak ang pag-uwan. And ato lamang ipasabot, although dili directly affected no ang ato nga lugar, apan ato lamang ipasabot nga update ni ining bagyong Salome nga gibantayan sa ato nga Pag-asa. Ang report kaganinang alas 5 sa kadlawon no nakabutang sa signal number 2 ang Batanes, samtang signal number 1 ang pipila ka mga bahin diha sa Luzon, partikular ang western portion sa Babuyan Islands ug ang northwestern portion sa Ilocos Norte. So ato nga kining pagampo no ngadto sa ato nga mga residente nining apektado nga mga lugar nga ato nga panghinaot nga dili gyud magbilin o kadaot ang kining naasoy no nga bagyong Salome. So again, klarohon lamang nato mga higala, wala kini direkta no nga epekto sa ato nga rehiyon sa Eastern Visayas, medyo layo lang yun apan padahan kita nga sinati og pag-uwan tungod kini sa mga localized thunderstorms sa mga higala. Samtang update kita sa atong linya sa kuryente sa pagkakaron kanang adlaw nga Webes walay naka-schedule nga power interruption pinasubay no sa kining advisory sa di ay no, mga higala, nagsugod kaganinang alas 8 sa buntag, and mulungtad kutob unyang alas 5 sa hapon. Ang apektado niini ang ato nga mga konsumidores diha sa Santo Niño o ingon man sa Danao sa lungsod sa Macrohon. And matud pa ang rason, adunay paghimuon nga single phase line reconductoring from Bear to Insulated. And og mga adlaw noon mga higala no, aduna poy lain na pod nga power interruption ang naka-schedule. Ato na lamang ipasabot in advance aron kita makapangandam dili makurat kung kalit no nga mawala ang ato nga supply sa kuryente. Og mga adlaw nga Biyernes alas 8 sa buntag gihapon ngadto sa alas 5 sa hapon, apektado niini ang ato nga mga konsumidores diha sa Villa Jacinta, ingon man sa Guadalupe, San Isidro ug Upper San Vicente diha sa Macrohon. And karong adlaw nga Sabado aduna nay naka-schedule no alas 7 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon, apektado niini ang ato nga mga konsumidores diha sa Barangay Pundol sa lungsod sa Hinunangan, padulong na sa Intiro, Silagos, Southern Leyte ug ingon man Kikilo, Abuyog, Leyte. So again, sa mga apektado nga mga individual, palihog sa paghinumdom, pag-take note sa naasoy nga mga schedule. Samtang dugang pa nato nga update no dinhi sa ato nga probinsya sa Southern Leyte, kagahapong adlaw ati Pen, Sir Bong, ati Charmaine no, opisyal nga gipahigayon ang send-off nining ato nga mga atleta gikan sa probinsya sa Southern Leyte kinsang mosangka no sa ipahigayon nga Batang Pinoy 2025 didto sa General Santos City. So sa ato nga nakita no sa hulagway gikan sa probinsyal nga panggamhanan sa Southern Leyte, ubay-ubay nga mga batanong atleta ang mosangka sa nagkadiya nga mga paugnat sa kusog nga ipahigayon gikan Oktubre 25 hangtod 31. So best of luck no sa ato nga mga atleta gikan sa probinsya sa
Southern Leyte and sa uban usab nga mga athletes gikan sa kinatibukan nga Rehiyon 8 kay the fact nga nirepresentar sa ilang tagsa-tagsa no ka mga probinsya o sa nakana kadako nga kalampusan o bisan unsa pa man ang mamahimo nga resulta sa naasoy nga kompetisyon. Speaking of paugnat sa kusog, amo usab nga ipasigarbo Ati Pen, Ati Charmaine Serbong kay ang lungsod sa Silago kasamtangan karon no nga nahimo nga training venue para niining ato nga Philippine Modern Pentathlon National Team no nga gikan sa Ormoc City. Ang ilang napili ang Silago isip venue aron sa pagpangandam sa ika-33 nga Southeast Asian SEA Games nga ipahigayon sa Thailand karong maabot nga Disyembre niining tuiga. Sumapasigarbuhon ang ato nga lokal nga panggamahanan sa Silago kay bisan pa man no sa kagamay sa naasoy nga lungsod o tungod sa kining kafit niini no sa kining environment ngadto sa Thailand kay matud pa sa mga coaches niining Philippine Modern Pentathlon National Team ang sog no kumbaga ang current sa kining lungsod sa Silago kumbaga duol-duol sa kining current nga ilang pagakumpitan didto sa nasod sa Thailand. So mao na nga ilang napili nga mag training no dinhi sa lungsod sa Silago for pipila ka mga adlaw and again mapasalamaton og mapasigarbuhon ang Silago nga sila nahimo nga parte no niining pagpangandam sa ato nga mga national team para sa umaabot nga SEA Games. Alright, og para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod, para sa Webes nga edisyon sa programa Good Morning Eastern Visayas, Oktubre 23, tuig 2025. Project Batingaw, gipasiugdahan sa MDRMO Silago Southern Leyte. Usa ka individual sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte nga gikatahong na missing, nakita na. Lungsod sa Sogod, Southern Leyte, regional finalist sa 1st to 3rd class municipality category alang sa Local Legislative Award. O 5 ka mga magtutudlo sa Maasin City Division nalakip sa regional top performer sa school head assessment. Mga higala ka ng inyong atangan kay sa mga pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod among ipadangat ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning. Yes, damang salamat. Once again, good morning, Aljon Malot. Okay nga aga haaton na mga tigpaminaw na mamatiyan na taramdan na good morning Evie, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. 13 minutos na kabarangay ang nakalabay hanala sa Ucho haaga parahan kaabrilahan na radyo. Madayon ka mo na katutok haaton na taramdan na Good Morning Eastern Visayas panahuybes nga edisyon Oktubre 23. Ngato naman kita RP Calbayog. Mapay nga aga, Charmaine Perito Balves, anato na mga kaupo dida, RP Calbayog. Morning Eastern Visayas. Yes, good morning Ate Pen Pumida ngan sa mga kaupo dida sa Master Control ngan sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning naman Kuya Aljon Malot ang sa mga kaupo dida sa Master Control ngan sa bugos nga pwersa sa RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. And yes, good morning Sir Bong Pidalino, tikang naman sa PIA Southern Leyte nga gimpapangunahan ni Regional Head Rian Arento. And din naman sa Radyo Pilipinas Calbayog, kaupod naton sa Master Control, Sira Israel Taro, ngan Engineer Joven Cardenas, ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balves. Okay, unahon naton update sa panahon dinhi sa syudad San Calbayog. So kanina liwat, actually kakulupain kami liwat nakaka-experience sa mga pag-uran and yan ang mga pangurason da mga salamatin nagdampog-dampog na hunguraw anay pero may hapon kita expected nga pag-uran yan nga adlaw
Actually, niyan nga kulop, ano? So, diri gihapon kita malimot pagdarasan aton mga pan-protection, ano, kontra san oran. And of course, and pagdara naton san payong para rain or shine, ini nga payong, ano, para naton, diri naton kalimtan ini permi. Okay, sa update naman sa natong pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. Okay, so good news sa mga MCOs, duro-diretso ang serbisyo sa Calbayog Water. Waray isiragin palusad nga service advisory. Dili naman sa aton pagtaga-kuryente sa Melco 1, may saragin palusad nga scheduled power interruption. Kuy una, yan ay nga adlaw Webes, October 23, tigang 9 a.m. to 2:30 p.m. Magkakameada replacement pagbalyo sa dunot nga poste sa Barangay Trinidad, relocation sa 3-phase primary line sa Trinidad, installation of disconnection switch sa Talahib, Trinidad, ngan clearing of distribution line tikang Palanaskara, Kutob, Talahib. Apektado sini an Feeder 4, sakop ang Kagsalawsaw, Trinidad, Kahumpan, Basud, San Policarpo, Gadgaran, Matobato, ngan Purok 1 sa Barangay Kapookan. Ngan buwas naman adlaw Viernes, October 24, meda kita madali nga pagparong san kuryente. Ginpalo sa dinitikang sa NGCP. 30 minutes nga pagparong sa aga between 6 a.m. to 7 a.m. ngan 30 minutes sa kulop naman between 4 p.m. to 5 p.m. Apektado Karayman Substation sa Feeder 9, partikular sa mga munisipyo san Santa Margarita, tikang sa Kagsumhi, Kutob, Barangay Ilo. Sa Gandara naman, tikang Tambongan, Kutob, Nakobe. Mga barangay san Pagsanghan, Ungay Naan, Binalayan, Lahong, Dapdap, and Talinga. Sa Feeder 10, mga barangays along Kapookan to Obrero, including Pandayan, Tugaysano, Payahan, Tudagong, J.D. Avelino Avenue, Kutob, Hospital Site, Pido, Tukag Buburak, Magsaysay Extension, Kutob Narsisa, including Rawis and Bagakay to Kariman, ngan Burabod, Kutob Munbon, dito naman sa Bungto, San Santa Margarita. Apektado gahapon sa Agustin Substation, particular sa Feeder 6, ang mga barangays along Nakobe to San Agustin, Kutob, Matuginaw, ngan Feeder 7, municipalities of San Jorge, Tarangnan barangays. Ang rason sa nga nasabi nga scheduled power interruption para buwas adlaw Viernes, pag-correct o correction sa critical cut strand conductor sa Phase A between strand numbers 97-HT and 97-3T Paranas to Bliss 69 kV transmission line. Okay, so update yan na adlaw Webes, October 23. So yan na alas 9 dito sa Katarman Freedom Park. Magbubuhat scale-up validation. So adan mga lista. Ato nini makita sa page sa MIO Katarman. So alayon mga residente sa Barangay Buksol, Barangay Gibalagnan, Barangay Guba, Kasoy, Quezon, San Julian, San Pascual, Tinuaran, Trangge. Pakidarasan iyo valid ID, igpaserox sin usa ka kopya, pagdaraliwat certificate of residency o kopya san iyo electric bill nga nakangaran sa iyo. Ang mga 4-piece beneficiaries nga nakaapi sini nga listahan may kita sa page san MIO Katarman Northern Samar. Diri na kinahanglan mag-attend kasi automatic na sira nga disqualified sa walang gutom program. Okay, para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog. Eastern Visaya. Bloodletting drive ginbuhat sa Santa Margarita, Samar. PLGU Samar gintututukan ang pag-establisa bamboo industry. Nga Northern Samar ginkilala sa atop Pearl Awards 2025 para sa Best Practices in Community-Based Tourism. Ini ato nagdidetalye sa second part sa atong programa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning,
Eastern Visayas. Na mga salamat, Miss Charmaine Perito Balvez. 19 minutos na nakalabay alas 8 haaga. Medyo na huraw-huraw hintala na ito na uran dinihaamon na syudad dihita Borongan. Ibarwanta naman kung ito na hulagway hapag kaya na dito naman ito na opisina ni Sir Bong Pedalino, PIA Southern Leyte. Maupay nga aga, Sir Bong, sugad man na naton Regional Head na PIA Serian Arinto. Good morning, Eastern Visayas. Madong buntag, usab diha kanimo, Ma'am Pen Pumida, ug sa atong mga kaubanan sa buhat. Yes, good morning. Mga ka-PTO sa Radyo Pilipinas sa Burungan ug sa laing bahin diha sab sa RP Calbayog ni Ma'am Charmaine Perito Balvez. May buntag, Ma'am. Ug sa atong mga kauban sa buhat diha, mga ka-PCO diha sa mga kasibian. Ug akong giulahin ning usa kay may pabor-pabor akong kauban sa buhat kalalawigan ka probinsya sa RP Sugod si Sir Aldon Malot. May buntag nimo diha, sir. Kagwa po makakanunay ka dahil o gusab sa tanan natong mga suking tigpaminawan bisan asa man kamo karon napit himutang sa Eastern Visayas sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan nga daigyon mahingpit ang adlaw kun dili makatan-aw ning tulmanon. Good morning, Eastern Visayas. Diri sa Dakbayan sa Maasin, Ma'am Pen, Ma'am Charmaine, Sir Aldon, sama sa kiingon sab ni Sir Aldon kaniha, naglugitom, naglamugdong ang atong kalangitan apan matag karon ug unya mugilit ang pidlisiw sa adlaw na dito makaingon nga muinit, di sabta makaingon nga muuwan, pero mao lagi na wa naman tayo kumpiyansa kay kining panahon kuno matud pa weather la labi na karong panahon na nga gihadla ta sa low pressure ba ni tropical depression na ni nga si Salome nagsunod kang Ramil. Nag-apas si Salome ni Ramil, pero tuwa ra na siya sa southern northern Luzon. Amo na ito mo trivia, Sir Bong? Or may iba? Yes. Ato nang ipawahi kay pinasikrit-sikrit naman. So, sa atong kemtang sa peace and order, padayon gyapon ang atong mga kugihan nga kapulisan sa ilang mga gibuhaton pagpanakop nila yung mga badlungon pagsab na itong mga kaigsunan sa Katilingban. This week, dahil nadakpan na sab, ug Shabu. Pero murag mas daghang hitabo karong semana ang disgrasya sa kadalanan. Mao na giatiman sa atong mga tinugyanan. Last week gani diha man toy guri kayo nga panghitabo, no? Dinala na to isulti kay tilig na nangaon. Og sa pikas bahin ang atong kahimtang sa kuryente diri sa Dakbayan sa Masin may mga nag-schedule. Hopefully wa gyud nga power interruption aron di mahilis ang mga gandam dihang mga ice candy. Dito ra sa ubang dapit sa Malitbog atong giingon ni Sir Aldon kaganiha og sa ugma po og Sabado diha man sab tingali toy mga interruption. Samtang sa laing bahin diri sa Dakbayan sa Masin na ay mayong balita kay ang Southern Leyte State University Maasin City Campus daghang gyud nakapasa sa pasulit alang sa social work. In fact, out of sa top 10 upat gyud nakasulod sa top 10. Number 7, number 9 ug number 10 duha. So congratulations sa maong mga bag-ong social workers, no? Sana man isa in demand karon nga trabaho kay kinahanglan naman gyud sila kaayo. Og sa laing bahin sa karong adlaw naikalihukan ang NACOCO na National Correctional Consciousness Week ang kabahin ni sa BGMPDI Bureau of Jail Management and Penology. Intero semana na ilang activity og kahapon diha sila pang libre og tupi diha sa Grand Mall, no? Wa gyud ta makalugar kay diha masab lain atong gi atiman. Diri sa provincial jail na sa kalihukan ng PhilHealth o mo na itong tambungan doon unya pamampo mga pasado alas 9 mo nang wala lang ta mag-record kay mada pa mag-smile sa atong oras. O sa dili pa sa atong headline, ano nagingon ni Ma'am Pen Pumida kung sa atong gamayng trivia. Atong isgutan, Ma'am. Kining sige. Mga talagsaong panghitabo sa bulan sa Oktubre. Kining bulan sa Oktubre ba?
linog month ni alang sa October 2025 kay karong buwan na daghan yung linog. Nagsugod na itong, actually September 30 pa itong nagsugod, gisundan pagka October 10, then nagsunod-sunod na lain mga lugar no sa Visayas o sa Mindanao. Mo nang maingon nato nga talagsaon ng buwan na sa October kay linog month. Samtang sa tuig 1944, ang akong igagaw nga si Douglas MacArthur may landing. Diya sa Leyte mo nang nagsaulog ta sa ika-81st, 80, sa nga na ni. Di naman na Leyte landing ilang tawag, golf landings. Pero ang wa kayo ma-highlight ni pangitabo kay wa man matapos ang gira pag landing ni MacArthur nagapadayon pa man kini. Bisaka pa man sila padung sa Manila. In fact, the day after October 1944, nagsugod ang the greatest naval battle in the history. Diya sa Leyte Gulf, kaya abot naman ang mga Japanese nga mga carriers, binumbahay ng mayo. Imagine na lang ninyo mga barko nagpinusilay, lupig pa West Philippine Sea, ana ang binumbahay sa tubig. Tiyaw no, ang ato yung taong naman itong taas pangihi na to. Pero sa nila lang nga. So, gubat during October, the greatest naval battle in history happened in October. Mupa, ilawang bagitas katuigan 1582. Naapoy lang panghitabo nga nahitabo sa bulan sa Oktubre, gilangkatan og napo adlaw kining bulana. Sigon sa mando ni Pope Gregory, akong tanaw rin akong kuligo. Pope Gregory, usay sumpay ni niya. Pope Gregory the 13th. Gikan sa October 4, gilangkatan og upat ka adlaw nahimong October 15 sa 1582. Ang rason kay wa kuno mamao tong unang kalendaryo nga Julian calendar, wa na magkatinunong ang paghandom sa Easter. So mana nga upat ka adlaw ang murag gilinog gitay og gyud sa bulan sa Oktubre atong 1582. Wala dayon mo adapt ang ubang mga nasod ana. Midagan og mga 200 years una pa mi adapt ang US ug uban pa mga kanasuran. O kanang kalendaryo hangtod karon mao na atong gigamit. So wala ta kay bawo dai no nga usa ka giyaw ni ana gilangkatan tag upat ka adlaw pinaagi sa atong Santo Papa. O ganin na ta sa atong nagbinog tong headline. Masin City LGU info officers sa city nagtimaan sa Press Freedom Week 2025 karon sa nang bulana sa Oktubre. Ang detalye niya na atong ihatod inigbalik sa ikadong bahin sa atong Huybison nga edisyon sa Tulubanon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you. Da mga salamat, Sir Bong Pedalino. Ang babantayan talagay natin ito na patrivia ni Sir Bong. So yan na, aton ginkukonsiderar to be the battle and the greatest naval battle in history. Thank you, Sir Bong. The Battle of Leyte Gulf in October 1944. Alright, so balik kita nga ni ato na probinsyahan na sinirangan na Samar, sa ring pamani Kuya Aljon, waray epekto pa ini nga pagtaga tropical storm Salome. Pero mauran-uran kami na didiha syudad hita Borongan, habugos nga sinirangan na Samar. Hirot adto na mga biyahero samtang hapagtaga kuryente. Uy, may desked power interruption. Yan na pala Huwebes. Adi na naka-schedule na pagparang hito na kuryente. Oktubre 25, alas 8 nga padamay ito ka alas 5 hito na kulub. Ano ba nga mga lugar ito na apektado hini? Kinapundan na substation, Feeder D, parts of Kinapundan, Salcedo, Mercedes, and Giwan. Aruhala ba ini nga pagtaga brownout Saturday, October 25, 8 a.m. to 5 p.m. Damo kasi ito na mga buruhaton, may reconductoring, hiton primary line, correction of hotspot, may da mga panbabalyuan nga mga hibang nga mga insulators nga vegetation clearing along the backbone na lines. Samtang yan na pala, nangangandaman na ito na gobyerno probinsyal han Eastern Samar hapag sa linurog naman ika-60 anibersaryo na hapag katukod han na probinsya. Kakulup nga adlaw nagtitirok pinaaging convergence meeting diinigin pasabot nga maarangkada na liwat ito ang serbisyo caravan hapira nga mga kabarangayan dito naman habungtohan na MacArthur.
So kung may ada contingent para habatang Pinoy ito na Southern Leyte, didi naman haamon ha syudad dito na Borongan. At tunayan na para General Santos City, inabot na nga ni ini kabugusan 97 nga ato na mga kabataan nga atleta ito na makikiusa ito na national competition Batang Pinoy dito naman ha General Santos City. Pray natin hirangatanan maging proteksyonan hirano ito nato na makagarahom nga na magdarahin na dungog hakadatag sa nga probinsya nga ira naman ginrepresentaran. Samtang ato na iba nga ato na mga info bits unina nala samtang aton ilalatag na ato na mga dagko nga mga notisya mga sumat estihanon para nga adlawhan na Huwebes aton taramda na Good Morning Eastern na Visayas. 94 nga octogenarians nga nonagenarians sa siyudadhan Borongan kinarawat hin na 10,000 pesos cash gift tikang ini ha gobyerno nasyonal. Samtang adto na Commission on Higher Education CONCHED naghatag 7,500 pesos nga ayuda nga dainihin mga estudyante ha ESO pinaagihan tulong dunong program. 500 individual Hasan Policarpo kinarawat ayuda pinansyal pinaagi naman hadton Doli Tupad program samtang libre nga konsultasyon medikal gindumara ha BJMP Borongan City District Jail. Amini ka barangay adto na dagkeng mga notisya sumat estihanon nga adto na mga notisya tikang naman ha RP Sogod RP Calbayog ngan PIA Southern Leyte ato nilalatag di nila ato na taramdan. Morning Eastern Visayas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. 34 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 8 haaga. Nasalud na kita second half ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Gintirigub nga pwersa ato na PCO Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog.
Sogod Borongan nga na Philippine Information Agency. At ipen pumida lagi hapiton iyo kahampang kaupod natin na Master Control Engineer Alcuin, Transmitter Chief Tig Joey, pinagiton supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Samtang ilatag na adto na mga detalye. Siya hananay adton RP Sogod, masunod ang Kalbayog, Southern Leyte ngan Borongan. Utro, maupay nga aga, good morning Eastern Visayas. Eastern Visayas. Sa makausapad, mga salamat and good morning Ati Pen para sa nagunang balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Huwana sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte, nga gikatahong na missing. Nakita na ang detalye sa report ni Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas, report. Nakita na ang usa ka babae sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte, nga gikatahong na missing. Nasayran sa Radyo Pilipinas, pinaagi sa 2nd Southern Leyte Mobile Force Company kung 2nd SLPMFC. Nga gila ang mga babae nga si Aiden Burimbaw. Nagidad kini og 42 anyos minyo ug lumulupyo sa barangay Sumhui. Matod sa mga buhatan gi-report ang pagkawala ni atong Sabado, Oktubre 18 hinuon. As of October 21, nakita na usab sa pamilya ang maong huwana. Subay nini padayon ang pahimangno sa kapulisan sa publiko nga kadunay makigtambayayong sa kapulisan kung ugani adunay mga insidente nga manginahanglan silang tapang sama sa pag-report sa mga missing person. Balita gikan sa lungsod sa San Juan, partikular na sa buwatan sa 2nd Southern Leyte Police Mobile Force Company kung 2nd SLPMFC para sa Bagong Pilipinas. Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagang salamat sa imong report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Bloodletting activity ginbuhat sa Santa Margarita, Samar. Pamatian tan detalye, matikang kansuzat, pretensyo. Radyo Pilipinas, report. Manilampuson nga gindumara ka San Colop, Oktubre 21 sa bungtosan Santa Margarita, Samar, ang bloodletting activity sa pagpanguna sa Eastern Visayas Medical Center sa pakigsumpayan sa LGU Santa Margarita. Katuyuanan sa aktibidad nga mapakusog ang supply sa dugo para sa mga nanginginahanglan ngan sa pagpasamuak sa espiritu sa voluntaryo nga pagbulig. Pagpamatuod ang nasabing inisyatibo san makusog nga pagbububligay sa butngasan health sector ngan gobyerno lokal para sa kaupayan san mulupyo. Como pagpakita san suporta, nagbisita nga nagpagawa si Mayor Felix Roma Panganuron, pinaagi san Office of the Municipal Administrator san Memorandum Order OMA-09 nga nagmamando nga nag-awhag sa mga personahe san munisipyo nga magpartisipar sa bloodletting drive. Kaparte ang ining apetad san padayon nga advokasya san LGU nga iduso ang kalibsugan ngan kaupayan san nga tanan. Gindayo naman ni Mayor Panganuron ang manilampuson nga pagbububligay sa mga mulupyo o personahe sa gobyerno sa pagdumara sa usa nga programa nga nagpapakusog sa katalawasan sa kinabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin diri sa lalawigan sa Southern Leyte, labi na diri sa Dakbayan sa Maasin, ang lokal nga pangagamhanan ning Dakbayan nagpabilin sa iyang estado ingon nga bugtong City LGU sa Eastern Visayas nga nagahin og tibok semana ning ka-Oktubre matag tuig. Aron ang mga naa sa media makahimog mga kalihukan. Usa kini ka panagkumbuya nga nagdugtong sa gobyerno o sa katawhan. Sumala sa City LGU diha sa ilang social media page. Tuod man, malampusong napahigayon ang pagsaulog sa Press Freedom Week sa mayaging semana Oktubre 13 ngadto sa 17 kun October 13 to 17 nga gisalmutan sa lokal nga mga balita sakop sa Associated Media of Southern Leyte o mga government communicators, mga designated information officers sa lain-laing buhatan sa syudad. Ika-unom na karon katuig ang pagtimaan sa mga kalihukan sukad kini unang gipaluyhan sa City Government sa Maasin pagka-Oktubre 2019 diha sa Ordinance 2019-129 nga giduso ni Radio Broadcaster o kanhi City Councilor Sally Olita o gipirmahan ni former City Mayor National Mercado.
Gisugdan ang kalihukan pagkalunes sa Santos nga misa diha sa SJC Extension Chapel, dayon flag raising ceremony sa City Gym diin giila ang mga sakop sa lokal nga prensa ingon nga kaabag pagpakailap sa mga kasayuran alang sa kalambuan sa syudad. O usab nagpahigayon sila courtesy call ngadto kang Vice Governor Rosa Emilia Mercado. Kay sundan kini sa EMSL business meeting diri sa atong buhatan sa PIA, gitoke o giaprubahan ang konstitusyon sa grupo o nagpili sab sa bag-ong mga opisyal. Sa ikaduhang adlaw nangapil na ang mga city info officers diin unom ka learning sessions gipaambit sa mga expert speakers diri sa may liga ng mga barangay function hall ibabaw sa atong buhatan. Namulong mao sila si Attorney Jigjig Palir Acacio, City Councilor, bahin sa Conflict Resolution and Negotiation. Attorney Chen Abria, City Tourism Officer, mituki sa Ethics in Public Service. O si Attorney Brinjon Calapre naghisgot sa Crisis Communication and Reputation Management. Samtang si Attorney Ivan Lloyd Calunya sa DOST Province o Comet SL President, iyang gituki ang Public Information and Good Governance. O laing duha ka mga speakers gikan diha sa Radyo Pilipinas sugod, si Jibig Epis mo mi dumala sa handling interviews and press conference o si Dalia Atuel ang Basic News Writing with Workshop. Ang ikatulo o ikaupat ka adlaw mo na ang kabahin sa Rest Communication panahon sa katalagman nga gidumala ni Raul Inocando Jr. siyang pangu sa City Disaster Risk Reduction Management Office o kusab pagtudlo sa Cardiopulmonary Resuscitation ng CPR o sa First Aid uban nilang Amy Cardosa sa City Health Unit o RJ Dumalagan sa Red Cross. Sa Culmination Day, nga dito gipahigayon sa Cacao Mountain Resort, dihay mga senaryo sa linog o disgrasya sa sakyanan. Diin giresyo kintahay ang mga biktima agig practice sa mga nantiguhan sa tanang nangapil. Pagkahapon, mao na ang pagpapanumpa sa mga bagong napili ng mga opisyal sa AMSL, diin si City Councilor Atty. Romeo Hiniston, mao ang inducting official o gitumbungan sa ang maong okasyon ni City Councilor Mikey Mercado, Chairperson sa Committee on Information and Communications Technology sa City Council, dihasab si City Administrator Lurcy Ortega. Ang mga nanumpa alang sa daw katuig nga pagserbisyo ingon nga opisyal sa AMSL, mao sila si Saldi Ulita sa DYDM President, Ramon Boiser, DYDM Vice President, kining inyong alagad, mo'y Secretary, Maloni Samako, DYDM Broadcaster, Treasurer, akong kauban diri si Marshall, Assistant Treasurer, o si Erna Gorne, kanhi Information Manager, unana karon sa FMR, mao ang auditor. Gikan sa PIA, Southern Leyte, Bong Pidalino, good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat, Sir Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 94 nga octogenarian sa nonagenarian sa nasyudadhan na Borongan, kinarawat hina 10,000 pesos nga cash gift tikang ha gobyerno nasyonal. Ang detalye adian report nga ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Maabuti 94 nga ihapin octogenarian ug nonagenarian sa syudadhan Borongan na nakabenepisyo na ikapat nga hugna in pagduling cash gift ng gobyerno nasyonal aging buhat ang multi-purpose gym government center sa barangay Campisawa syudadhan naglabayng adlaw. Ang nasabing octogenarian sinagiedad din 80 ug 85 anyos, samtang ang nonagenarian sinagiedad din 90 ug 95 anyos ang kinarawat in 10,000 pesos nga ayuda pinansyal. Hakabubusan na abot na 231 ihapin octogenarians ug nonagenarians sa syudad ang nadulhan hini nga cash gift ikangan Marso niya nga tuig 2025. Hini nga panhatagin cash gift in Basen Republic Act 11982, Expanded Centenarians Act, one act granting benefits to Filipino octogenarians and nonagenarians. Amending for this purpose are in number 10868, otherwise known as the Centenarians Act of 2016, and appropriating funds therefore. Hini nga cash gift distribution nagbinuligay ang National Commission of Senior Citizens NCSC Regional Office 8, ang City Social Welfare and Development Office, Office for Senior Citizens Affairs sa Uscan Syudad, Federation of Senior Citizens sa Borongan o FISCAB, ang Presidentan Pirang nga Barangay Senior Citizens Association. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning,
Eastern Visayas. Sa dugang pang balita, lungsod sa Sogod, Southern Leyte, regional finalist sa first to third class municipalities category alang sa Local Legislative Award. Para sa kompletong detalye, ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas report. Sa balitang lokal, gidawat sa lungsod sa Sogod ang mga miyembro sa Regional Assessment Committee alang sa regional nga on-site validation sa Local Legislative Awards. Di napili ang Sogod isip regional finalist ubos sa first hangtod sa third class municipalities category. Ang kalihukan gipahigayon Sogod niadtong Oktubre 20 hangtod karong adlaw, Oktubre 23 sa mga nagkalain-laing munisipyo sa Southern Leyte. Gitiwas kini nga partisipasyon sa mga importante nga stakeholders o evaluators gikan sa rehiyon nga mitutok sa pagilas sa labing maadyong lokal nga lehislatibong performance. Nagsugod ang programa pinagi sa mainitong mensahe ni Honorable Rofo Olo, konsehal sa Sogod, di naghatag og dakong pagpasalamat o gibutyag ang ilang dedikasyon og transparency, accountability ug inclusive policy making. Sa iyang bahin si Mayor Sheffield Tan mipadayag usab sa hugot nga suporta sa sangguniang bayan. Sa iyang mensahe iyang giila ang panagiusa tali sa executive ug legislative bodies isip jawi sa madyong pagdumala ug sa iyang gihagit ang tanan nga magpadadyon sa pagkugi para sa makiangadyon o ingon man malasakit nga legislation. Usa ka dakong bahin sa kalihukan mao ang 100% attendance sa tanan nga mga miyembro sa SB nga nagpamatuod sa ilang panakiusa og tinud-anay nga serbisyo sa mga katawhan. Ang RAC nga naglakip sa mga evaluators gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno mo'y nagtuki o nagtimbang-timbang sa mga dokumento sa SB, may interview sa mga stakeholders o nagsusi sa performance o inovasyon sa konseho subay sa mga pamaagi sa LLA. Ang mga miyembro sa RAC mao sila si Local Government Operations Officer 4 Pamela Kate Almo, DILG Regional Office 8, Local Government Officer con LGOO 4 Ivy Junosa, DILG RO8, Alberto Clarito Acampado, representative sa VLMP, Amiel Tuazon, representante sa DBM, o Romeo Abarquez Jr., representante sa DENR. Ang pagsalmot sa Sogod sa regional finals usa ka ebidensya sa ilang pagka-dedicated ingon man sa responsableng pamalaod, mga partisipasyon, pagdumala og ingon man sa lokal nga mga kalabuan. Kini nga kalihukan dili lamang usa ka validation, ang panusa-usab kini ka selebrasyon sa liderato nga tinuod nga nag-alagad sa mga katawhan. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Balik din sa Samar, PLGU Samar gintututukan ang pag-establish sa bamboo industry. Pamatian detalye sa akon report. Radyo Pilipinas report. Sa pagburobligay sa Bamboo Impact Club, Northwest Samar State University, Ateneo Intellectual Property Office, ug Mapua University Innovation and Development Office, gintikangan na ang mga preparasyon para sa pagporma sa usang nga marig-on nga bamboo ecosystem sa Samar, katuyuan sa inisyatibo nga mapaswag ang panginabuhian sa probinsya, makaporma mga trabaho ug labaw sa nga tanan, maataman ang kalibungan, pinaagi san pagpahilawig san paggamit san kawayan como sustainable nga resource sa bulig san kasugbong nga mga institusyon ug eksperto ginlalauman nga magiging sentro ang Samar sa bamboo innovation ug green development nga makakabulig dirila sa ekonomiya kundi pati sa sustainable nga proteksyon sa kalibungan. Sa pag-establisa san industriya san bamboo ginduduso san Samar ang balanse nga pag-uswag kundiin durungan nga nauswag ang mga katawhan, kalibungan ug ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang adtuan na Commission on Higher Education, CONCHED, naghatag hiyan na 7,500 pesos nga ayuda ang mga estudyante han ESO pinaagihan tulong dunong program. Ana detalye, ada naton report.
Radyo Pilipinas Report. Igindistribuerahan Commission on Higher Education CHED ang 7,500 nga bulig pinansyal ha mga estudyante han Eastern Samar State University ESO hailarumhan tulong dunong program isa nga nasyonal nga inisyatibo nga nabulig ha mga karuyag magpadayon han ira pag-aram ha kolehiyo. Ang distribusyon in ginbuhat ha ESO Main Campus ngan ESO Giwan Campus kundiin 1,299 estudyante ang nakakarawatan ayuda 1,050 tikang ha mga campus san Borongan may dolongan kan Avid ngan 249 tikang hagiwan ngan Salcedo. Ang aktibidad in pinangunahan pinaagyan paningkamot ni House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Nonoy Libanan upod ni Eastern Samar Lone District Representative Shin Gonzales nga padayon nga nagpapatuman hin mga programa para han edukasyon han mga kabataan ha probinsya. Ha iya mensahe nagpasalamat kay Congressman Gonzales ha CHED ngan ESO para han irak operasyon ngan ginaghat ang mga estudyante nga magpabilin nga mapasalamatan tagan hin importansyan edukasyon ngan bumalikin serbisyo ha komunidad kahuman maggraduar. Upod ha distribution hira CHED Regional Office 8 Director Dr. Maximo Alhibe, ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ngan iba pa nga opisyal han universidad. Ang tulong dunong program han CHED nagahatag hin pinansyal nga bulig ha mga estudyante tikang low income families base mapasayon ang ira pagkabot hin kalidad ngan inklusibo nga edukasyon ha kolehiyo. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Dugang panato nga kalambuan mga kaigsunan na Project Batingaw gipasiugdahan sa MDRMO Silago para sa kompletong detalye. Ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Gilusad sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDRMO Silago Southern Leyte ang Project Batingaw kun babala sa panahon ng tag-ulan para sa tamang galawan ng pamayanan. Naseran nga ang konsepto sa proyekto nagikan sa tradisyonal nga batingaw o kampana nga kaniadto gigamit sa pag-alerto sa mga komunidad sa peligro. Titaw sa MDRMO nga ang Project Batingaw Silago nagmodernize sa mga instrumento o kasamtangan kining gihimo nga community-based early warning o anticipatory action framework. Dugang pa nagsilbi usab kini nga backup alert mechanism kung ugaling mapakyas ang mga electronic na siren aron sa pagsiguro nga ang mga komunidad magpabilin nga maalamon ug andam nga mohimo og angay nga mga aksyon panahon sa mga emerhensiya. Samtang gibutyag nga ang Project Batingaw Silago nagsundog sa best practice sa probinsya sa Sarangani nga nailhan sa community-based ug innovation warning signs. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:52 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Balita sa Northern Samar, ginkilala sa Ato Pearl Awards 2025 para sa Best Practices in Community-Based Tourism. Pamatian tan detalye matikang Kansuzat Pretensyo. Radyo Pilipinas Report. Ginparayaw sa gobyerno probensyal sa Northern Samar ang pagkabot sa grand prize sa Best Practices in Community-Based Tourism provincial level sa Ato Pearl Awards 2025. Ginkilala ang nalawigan sa manilampuson nga pag-administrar sa Laguna Mangrove Eco Park sa Lavizares nga usa sa mga protected landscapes and seascapes sa probinsya. Sumala sa Provincial Tourism Office, pagpamatuod ini sa urusa nga pagbububligay para ipaduso ang sustainable tourism nga nagahatag pangabuhian samtang ginataman ang kalibungan. Nagpaabot liwat sa pasasalamat si Governor Harris Christopher Onchuan kan anay Governor Edwin Onchuan, LGU Lavizares ngan sa mga kabulig nga ahensya nga nagtukod sa pagkamanilampuson sa nasabi nga proyekto para sa mulupyo sa Northern Samar. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas.
500 nga mga individual habungtuhan na San Policarpo kinarawathin ayuda pinansyal pinaagihan doli tupad program. Ana detalye adi adto na report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. Inabot ang 500 nga individual habungton San Policarpo na karawat hinayuda pinansyal hay larom ito na tulong panganap buhay sa ating disadvantaged or displaced worker or tupad program ng Department of Labor and Employment or DOLE. Ginbuhaton payout ang Municipal Covered Court sa San Policarpo, Eastern Samar. Ana sabi ng payout inahimugsoy pinaagiton pagigisahan DOLE Eastern Samar Provincial Field Office nga da lokal nga pamunanhan bungto ay pinaagihan Public Employment Service Office or PESO. Pinangunahan ni San Poli Municipal Mayor Honorable Condrado Uinicart III ang nasabi nga distribusyon. Sugad man na presente gihapon hiya DOLE ESFO Provincial Head Salvacion Yepes, San Poli Vice Mayor Thelma Uinicart, PESO Manager Ron Acosta ang mga tupad coordinators. An malang puso nga pagdumara ng aktibidad di nagpapakita iton marigoon nga kolaborasyon han DOLE nga ng LGU hapagduso iton inclusive growth, pag-empower iton local workers, nga pagsuportar iton sustainable livelihood opportunities han bungto. An tupad din sa community-based package assistance nga naghatag hin emergency employment ha mga displaced workers, underemployed, nga seasonal workers. Impormasyon na hikay pinaagihan San Poli LGU. Para Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Dayan. May danal kita 5 minutos pa og samag alas 9 haga. Good morning, Eastern Visayas. Sa katapusan nga balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod 5 kamagtutudlo sa Maasin City Division nalakip sa Regional Top Performing sa School Head Assessment. Para sa kompletong detalye, ang report ni Ms. Dalia Abiera Urit. Radyo Pilipinas Report. Mihatag og dakong garbo ang 5 ka mga aspiring school heads gikan sa Maasin City Division human mi patigbabaw isip mga regional top performers sa National Assessment for School Heads kun NASH. Para karong tuiga, pinasikat sa gipagawas na opisyal nga resulta sa Department of Education. Base sa Memorandum Number 97, Series of 2025, nasaran ng Eastern Visayas, adunay 66 ka mga regional top performers, diin 5 niini nagikan sa Schools Division Office kung SDO sa Maasin City. Ang mga top performers gikan sa Maasin City Division, mo sila si Janelle Carsula, Jonas Imboy, Joel Lubite, Kazli Kane Arot, ug Irish May Gisagyo. Sa pagkikinabi sa Radyo Pilipinas ng San Rafael Standalone Senior High School Teacher 2, Janelle Carsula, wala siya magtuong nga maapili siya sa top 5 performers sa Maasin City Division, apan dako riya nga pasalamat nga nagbunga ang iyang pag-review kada gabi ug pagtan-aw mga recorded NASH review sa YouTube channel. Di parayag sa Maasin City Schools Division Office ang ilang pagdaig ug pagpasalamat sa mga top performers tungod sa ilang dedikasyon ug kahanas nga naghatag dungog sa division sa tibuok Dakbayan. Sa laing bahin, 2 usab ka regional top performers ang nagikan sa Southern Leyte Division. Kinimaw sila si Nancy Tolibas ug Reynaldo Gamon. Ang iyang masaran nga ang NASH sa kapamaagi aron masusi ug masabtan ang situational critical thinking skills sa mga aspiring school heads sa mga eskwelahan sa DepEd aron nga masiguro nga ang ilang abilidad nahiuyon sa Philippine Professional Standards for School Heads. Palitagikan sa Maasin City Schools Division para sa Bagong Pilipinas, Dalia Urit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Dalia Urit Atwil. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:58 sa buntag. Ati Pen, Ati Sir Main, Sir Bong, mga kadtuang mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa Webes nga edisyon sa programang Good Morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa itong Station Manager, Sir Dindo Alaras, ingon man sa itong kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Aljon Malot. Sa makausa pa, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. And para sa katapusan nga balita sa RP Calbayog, Rice Competitiveness Enhancement Fund, RCEF program, ginlansar sa Northern Samar. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Formal nga ginkilala ang Northern Samar nga parte sa 78 nga rice producing nga mga probinsya nga makakaruwat bulig sa Department of Agriculture ilarom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund RCEF program. Sa nasabing nga programa, makakaruwat makinarya, dekalidad nga mga liso,
pautang ug technical training ang mga parauma tututduan liwat climate-smart farming techniques ug soil health management para maging mas produktibo ug sustainable ang pagtanom san humay bisan sa atubangan san pag-iba-iba san klima. Sa bulig san RCEF program, ginlalauman nga mas magiging marig-on ug globally competitive ang mga parauma sa Northern Samar. Pagpamatuod nga duro-diretso ang pagduso sa agrikultura ug panghinabuhian sa probinsya sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. At ang oras, 1 minuto na lang nagpapabilin antis mag alas 9 san aga. Bueno, Ate Pen, Kuya Aljon, Sir Bong, din na nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa aton acting station Manager Hinaron Velon. Ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balvas, nga nakaupod liwat naton sa Master Control Sera Israel Taro, nga Engineer Joven Cardenas, nga damong salamat sa naton tagkontribuer balita, Suzat Pratancio. Damong salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sir Bong? O, good up. Tinira kita kutob karon sa atong pagpanakuban sa ngalan sa atong Regional Head, Rian Arinto. Kini ang inyong alagad, Bong Pidalino. Hangtod na lang sab sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw. Good morning, Eastern Visayas. Na mga salamat Sir Bong Pidalino, PIA Southern Leyte. Sugad man, thank you. Da mga salamat RP Sogod, Aljun Malot, RP Calbayog, Charmaine Perito Balvez. Thank you so much. Nga syempre antes ang aton temporaryong panamilit, aton ani acknowledge ito na aton mga ka-live stream yan na Franz Navarrete Probe, maupay nga aga, thank you. Julian Burita, da mga salamat. Chloe Afable, Jen Golmatico, Merly Hikomo, ngan iba pa na dalahiratag sa nga panimalay, good morning. Samtang yan ang aga magkakamay-ada hin katitirok adton DepEd Eastern Samar, so by inihad to na paimbitar han DepEd Eastern Samar Division, sugad man kan Sir Abner, thank you, ang 2025 Division Partnership Development Forum. Ang ngaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Didiha Transmitter. Siyempre yan ato na kaupo didiha Master Control, Engineer Alquina Baldonido, aton mga news contributors, Daisy, sugad man Ate Sok nga na Dayan. Ate Pen pumida ini, nagpapasalamat kami nga tanan, hayo pakiisa sa kubin sa kaoras, buwas nga haw, para yung nga oras nga ni stasyon, utro, maupay nga aga, good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Radyo Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.